No? So ang taon yun, taon bubag-o, no? Karon na pod many times ikapila ta nagbago-bago atong nahuna, naga-change na, but ang Ginoo wala gyud naga-change. And always remember, God never changes. Sila magdugay, please stand. Atuang pulong sa Ginoo. Ilabog ko pa Isaiah chapter 7. Isaiah chapter 7. This is the prophecy of the birth of Christ. So, kita na ito diri, propesya ni Prophet Isaiah, no? Gisugo sa Ginoo niya time. So, prophesy the virgin birth of Christ. Chapter number 7, verse 10 down to verse number 16. Okay, chapter 7, verse number 10 down to verse number 16. Okay? Ato basahon sabay tanan. So, good sa 10 hangtod sa 16 ato basahon siya sabay tanan. And now, ready, start, begin. Moreover, the Lord spake again unto Ahaz, saying, Ask the sign of the Lord thy God, and either in the depth or the height above. Verse number 12. But Ahaz said, I will not ask, neither will I tempt the Lord. And he said, Hear ye now, but it is a small thing for you to weary men, but will ye weary my God also. Verse 14. Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Verse 15. Butter and honey shall eat, and they will refuse the evil, and choose the good. Verse 16. Before the child shall know to refuse the evil, and choose the good, the land that thou abhorrest shall be forsaken of both her king. Sibugamay, 9:6. Isaiah chapter 9, verse number 6 and 7. 6 and 7. Chapter 9, where you start, begin. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Verse 7. Of the increase of his government and peace there shall be no end, upon the throne of David, and upon his kingdom, and to order it, and to establish it judgment, and with justice from henceforth, even forever. The seal of the Lord of hosts will perform this. Magampo tayo, let's pray. Lord, once again, salamat Lord, for tonight, na mong tunan mong pulong. Salamat Lord God, sa prophecy that we fulfilled, O God, in the New Testament. Thank you the life of Isaiah, Lord, nga nahimong blessing, na nagpagamit, Lord God, dira sa imuha. And I pray tonight, Lord, ikaw mag-bless sa matag-usa ka namo. Give us wisdom, give us knowledge and understanding, Lord God, whatever kung unsa among istorya, Lord, sa mga tao na nagapalibot namo. Lord, ganiya sa pag-ampo, nag-pray me kung unsa among buhaton o kinsa, Lord God, ang among angay istoryahan sa istorya na among nadunggan gikan sa imong pulong. Help us, God, to have a story to tell. Help us, Lord, to be a blessing. Help us, Lord God, na mutuon mi aning nga church, Lord, para paggawas na mo diri na ami may istorya, Lord, sa among mga silingan, sa among mga classmates o sa among mga amigo. Lord, Holy Spirit, be with us. Kung naa may mga sala ang mga babag, we ask forgiveness tonight. We love you, Lord, in Christ's name. Amen and amen. Please be seated. Now, igsoon for 2 Sundays. Aton igsoon ang birth of Christ, no? Sa atong nagian about sa mga shepherd, about sa mga wise men, and many times, no, ato nang naagian na sila, ato na sila na natunan. And after ato ang yung birth of Christ, pero ato nakita direksyon before sa natao di ay gipropesiya, no? Giplaster na daan sa Ginoo. And by the way, ang pagkatao ni Christ dili aksidente, but it is the plan of God. Layo pagod kay ni Isaiah, pagod ni almost 700 years. Ang time, di ba, 740 or 760 years bago na-fulfill ang prophecy. And one of the proof that the Bible is true because of the fulfilled prophecy. O usa sa mga propesya igsuon nga naay tao or naay ginawag igsuon nga mahimugso, naay tao nga naay bata nga matao diri sa kalibutan. And that's why in chapter 7 verse 14, ingon sa Bible, therefore the Lord himself shall give you a sign. May mga sinyales, behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name what? Emmanuel. Kung naa kay ballpen,
ang tungoy ang word na Emmanuel, butangin niya, Matthew chapter 1 verse 23. Matthew chapter 1 verse 23, makita mo dira igsuon ang gitawag nga fulfilled sa prophecy sa kaning verse 14 nga giingon sa Bible dira nga naay usa ka birhen nga mag-conceive og usa ka lalaking anak og ang iyang pangalan tawgon nga usa man nga Emmanuel. Pero sa book of Matthew na ay sumpay to is being interpreted, God is what? With us. No, before na igsoon, the greatest na tumasabtan din igsoon, ang pagkatao ni Christ, giplano. In verse number 6, in chapter 9, tagaan na po ni Isaiah, another na po nga prophecy, o ingon sa Bible, verse 6, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and what? The Prince of Peace. No, sa kanil pagka-prophecy igsoon, nag-istorya na sa mahitungod sa pagka-Diyos ni Christ, sa pagka-Ginoo ni Kristo ba? Ingon Bible rin that will be a wonderful counselor, tawag sa counselor, the mighty God, the everlasting Father, and what? The Prince of Peace. Sumindot kayo ang mensahe sa pulong sa Diyos. Sa diya, ang propesya pala, i-cluster na, even gani ang lugar na iyang mga tauhan. Ang lugar na iyang pagkatao ba? The Bethlehem of Judea, it will mention in the book of Micah chapter 5 verse 2, inagwatuan because of time. Pero all of those things na natabo sa kinabuhi ni Christ, nindot kayo, so masabtan yung pastor kayo, hanay kayo, hinuman. Kaya, may plano man sa Diyos. Now, Exxon, maminaw. I'm telling you, kung naa may plano ang Ginoo sa imong kinabuhi, maunay pinaka-plaster na plano sa imong kinabuhi. Ayaw gitsubay sa imong plano. Ang atong plano pakyas, ang atong plano makita ani ugma lang, makita ani karon lang. Pero ang plano sa Dios, years after years, nakahanay na naka-plaster na kumutuman na sa plano niya. I believe this, naagi panalangin, na blessing. Pila ka years nun ni, almost 700 years sa tuman. Giplano sa Ginoo, gipapisay sa Ginoo ang mga nagkabo sa iya. And I believe this, sa diha nga natao si Christ, what a great story. Amen? Pinakanindot na istorya na imong natunan. Mao na karon nga hapon ang atong mensahe is all about a story to tell. Muna maagto kang simbahan mo tuon ta. Maagto sa simbahan mo learn ta about sa istorya na si Kristo na himugso. Nga naay tao nga naay bata nga natao sa kalibutan nga mao gitawag nga manluluwas. A story to tell. And the greatest story nga atong istorya wala lain igsoon sa during Christmas is the Lord Jesus Christ. He was born and what? To die. Nagpakatao ang kalibutan na para mamatay. What a blessed story. Sa una, nato malintan na ay mga istorya nga imong dunggan. Na istorya katawanan, na istorya makasuko, na istorya makasapot, na istorya makapahilak sa imuha. Alat o story nga imong nasabtan, imong pa remember mga istorya sa una nga iaangkon ka imong remember. Pero the greatest story nga imong remember tonight, baylaan ko nila ang istorya nga natao magluluwas. The story that Christ born in this world. The story that Christ na makatao sa kalibutan, nagpakamatay sa kalibutan, ginubog and then napanaw. The greatest story that ever told, igsoon, walay lain kundi si Kristo lang yun. Mauna ang pinakanindot na istorya. Nabantay ka usahay kung wala pa nanaluwas. Kung naak sa mga batada, no? mga papa, matatay diri. No? Sa diya, magtapok mo sa imong gitawagan. Magtapok mo sa mga barkada, magkakatagay mo sa istoryahan. Katukanan, kabuang na istorya. May mga istorya sa sa tigulangan. I-record na yun, no? Ma-enjoy ka. Kung istoryahan na kayo, the greatest story na dapat itong masabtan is the story of the Lord Jesus Christ. Now, the still story is a real story. May mga istorya nga, dili tinuot. May mga story nga pagbuhat lang. May mga story kung sabihin mga ingon ta nga kanang tiyaw-tiyaw lang. Pero kanang istorya about kang Christ, tinuod kayo ni. Realidad kayo ni. There's power sa storya ni Christ. This is a reliable story. No, tinuod din. Real siya nga story. And in fact, naitawag sa redemption story. What a redemption story, Ikson. Na pinaga ng istoryaha ang atong mga salak mapasaylo. No, Ikson, lindot kayo, a story to tell. Always remember kanina istorya sa diya sa Christ, natao siya. After natao si Christ, dinako siya. Nahimo siya igsoon nga nag-edad na siya. Nahimo siya nga young child. Nahimo siya igsoon teenagers. And the Bible says, He do a lot of ministry. For 3 years, Christ do the ministry. Ang mga tao na nasusunod sa iya,
a lot of things na tabo sa iya, ang mga buta gitagaan niya og side, ang mga bakol nakalakaw, a greatest story sa diya nga natao siya perfect kayang life, hangtod na dako siya, hangtod na nag-ministry sa Igsoon, hangtod na matay na lang siya. Gilubong siya, hangtod sa iyang pagabanaw, a greatest story nga dapat may balaan sa tanang tao diri sa kalibutan. Mauna ang istorya na dapat makabalo sa uban, na dapat may balaan sa uban. Now, kabalo ko ka ng istorya, nabungo lang ka na. Tama. Sa kalugay-lugay, naman mong sumasimba sa Coastline Baptist Church. Many times, anong gano'n, nagtayo, nagtao si Kristo, namatay, dilubong, pagkatukan, nabanhaw. Yes, nabungo na kaana. Yes, kabalo ko. Many times, anong gano'n, manimuna, ang pangutana, yung sa manimuna, na storya. Ang pangutana karong gabi, imo ba lang strike istorya sa ubang na tao? Did you tell the story about that? Yes, nabungo na kaana. Balik-balik na malunggan sa simbahan. Balik-balik na mo balik-balik mo kinabuhi ako na. But the question tonight, did you apply in your life? Did you tell about Christ? Did you tell about the story of Christ? Na ano ba kayo dedicated na kinabuhi? Na may story about the story. Na ba kayo determination? Na may story about the story. Now, so always remember the greatest story I've ever heard. So wala lain kundi ang kinabuhi ni Kristo. Ang istorya ni Kristo. Wala na lain. So that's why tonight, we try to learn the Bible sugod sa iyang pagkatao, sa iyang earthly ministry niya, sa iyang tawag na paghimo sa cross sa Calvary. Kana ato nang idunggan, ato nang gitagaan pagtagad, ato nang gitagaan ang importansya kay kapag igsoon kailangan ang istorya kung imong ibalan sa iyo na kay kamo istorya sa uban. Usahay, mas maayo pa ka istorya sa kinabuhi sa laing tao. More than sa kinabuhi ni Kristo. Usahay ang atong kinabuhi. Pag ang atong istoryahan gani ang issue sa kalibutan, issue sa gobyerno, maayo-maayo ta. How about the story about Christ? Usahay ang atong kinabuhi, we focus sa things na mo sa din istorya sa mga dili angay mapadunggan sa uban. But the greatest story here, ang atong daw istorya is what? A story to tell that Jesus Christ born in this world to die and He rose again for the third day. So let us learn to tell the story. Pag doon, nganong dili ka kabalo mo tuon sa uban? Nganong dili ka kabalo mo istorya sa uban? Mga nagtuon, bakit ko na mga simbahan, pakita ng pastor. Say ganit, altog suma, ikaw dalang Biblia. Ano mga nagtuon? Altog simbahan, try to learn. Kaya unsa imong tundo after simba kung wala kayo tungan. How can you tell about the story na even ikaw pa istoryahan sa imong istoryahan? How can you tell about the story na wala man kayo na-learn? Yes, saved ka, luwas ka. The question tonight, kung maagdo ba ka sa simbahan, nag-design ba ka lumutuon? Tayo kung wak kayo tunan, kung sa imong tudlo. Mas tudluan ba kasi mong classmate? Mas tudluan ba kasi mong barkada? Mas tudluan ba kasi mong kaumas sa trabaho? Tayo naman, wala ka talaga tuon. Tayo every na nakakasimbahan, wala man kayo design lumutuon po. Sayang kayo mga simbahan. Kung wala kayo design magtuon, sayang na rin kayo. Ngayon naman, kanina nga simbahan, wala'y laing purpose na nagsimba ta to learn the Word of God. Wala entertainment rin. Na mag-entertain ka ang simbahan. Dili ka pala ang ubang simbahan niya, grabe entertainment, grabe sayaw-sayaw, grabe kalingaw nila. But kanina nga simbahan, wala'y laing design nga muuli ka nga tunan para ay ma-apply sa inyong balay. Kaya ang kinabuhi ng Kristo, dili na mag-matter sa simbahan. Nagamatter na kung asa ka nagiputang sa Diyos. Dili magmatter kung unsa ka ka-faithful sa church. Nagamatter na kung paunsa ni mo gi-apply ang imong natunan. How's your learning? Unsa ba imong formula na nakasimbahan? Ato lang ka dili para mapakita lang? Or maingon lang nga faithful ka? No! Try to learn the story. Kaya kung mutuo ka sa story, ay so naka-istorya. Tawag ng mga marites. Mas kaasa lang magbuwa o mga istorya, dito kayo. Awat, istorya, maayo po. May paningko ng marites, may pang istorya. Kita kasuhanon, wa, binabalan. The greatest story to tell, a story to tell, learn to tell the story. But how can you tell a story kung wala kang tinatunan? Karong Christmas, ang unang-una sa tao, kung wala lain, kung si Daron, si Kristo lang ilang una karon, kay Christmas, may sabihin, ang ilang focus, ang manluluwas, si Kristo. Kung saan ka buhaton, kung saan buhaton, dapat kung saan tunan sa simbahan, i-apply. Kung saan tunan Rigson, try to learn and then what? To tell about God's love. Isugado ito lang ang mga tao sa bukmo sa Diyos. Nga siya, hindi yung bukto ng pagkataong anak, para natin sa muto, na dili kayo malang apal, wala kinapuin, wala katapusan.
Istorya nga ang kaluwasan, regalo lang. Try to learn that. Mga basic na na-example, importante kayo na. Dili na istorya sa mga dili sahig. Baka istorya na ikaw lang kaluwas. Mauna ever na nakakasimbahan, try to learn about the story. Sumo lang yung kayo sa hay, anong itong Biblia, ibigay mo yung simbahan. Ano sa'yo purpose mo ito ang simbahan? Kitagaan ng Bible dali, para naakay basahon, naakay tunan, naakay guide. Naakay marimarin ka kung unsa may mga gipang tudlo sa mga. So how can you learn? Wala pa kayo dala, wala pa kayo bit-bit. And that's why I challenge everybody, try to learn. Let us learn to tell the story. Atong itudlo ang gugma sa Dios. Atong itudlo ang karuwasan, regalo lang, walay bayad. Atong itudlo ang gitawag na eternal life, the blessed life, nga atong naangkon diya ka Kristo. Atong itudlo ang gitawag na liberty. Nga may kagawasan? Dili kagawasan nga magbuwag sa lahat. Kagawasan tungod kay nahalaw sa sala. Amen? Dahil magkasuhan ron. Ang kasuhan ng panahon, ginatik nila ang privilege, luwas ako. Hindi na kumubuhat og sala. Naunsa? Mao ba na ang purpose sa Ginoong giluwas kaniya? Mao ba yung purpose sa Ginoo nga karon sa una katong wala pa ka naluwas? Grabe mo ka makasala karon luwas na ka, mas grabe pa yun. Dili oy. Katong wala pa ka naluwas igsoon, nagabuhat ka pati. Katong wala pa ka naluwas igsoon, we do something nga dili gid maayo tubangan sa Dios. That's why sa diya ka naluwas ka, maning kamot ta kanina ka makahimo sa mga butang nga pinagbayad sa Dios. Ayaw yung mga susi ang kaluwasan nga magdumot, magbuhat ka og sala, dili man mao ang kaswanong kinabuhi. Kaya kabulo kayo sa time nga naluwas kay igsoon na ang balaang espiritu magtudlo sa tuwa nga magbuhat ta og tama og dili ang mali. Amen? That's why always remember, ang Bible is on, let us learn to tell the story. A story to tell. Kaya nga magtuon igsoon about the story nga mao si Christ sa tao ni kalibutan. Ginubong na banaw para bayaran itong itawag ng mga sala. Number 2. Let us live to tell the story. Okay, ato ni kinabuhi ni. Kana bang kada adlaw ba? Okay, kada adlaw maglakaw ta, naatay masangyawan, naatay mga tagan sa gitawag nga gospel tracts. Kana bang daway ka manginabuhi, daway ka nga nasa eskwelahan, daway ka sa trabaho, ang imong focus dili lang imong trabaho, dili lang imong pag-eskwela, but imong focus ba kanang sa tao ba? Okay ba anak ko sa kanina, mao mo lang dili ka makashare sa imong classmates, dili ka makashare sa mga tao nga palibot nimo, wala ka gamit. Struggle and pray about souls. Moampo ka sa mong kinahanglan, pwede, always na. Pero about sa kalamitan, istoryahan, murag pakyasa niya. Dili na siguro kamo even me, usahay. Wala akong itawag ng witness code, na dili ko makapray o makalan, but I believe this. God will try to remind us. Right? God will give us, anong tawag nga challenge sa karong mga gabi nga mag-try ta og learn about the story. Mag-try ta og live. Manginabuhi ang istoryahan Kana ini bukso, na tao walit na mga manluluwas o mao nagbayad sa imong mga sala. And number 3, let us love to tell the story. Wala tayo sa ganina. Nag-learn ka, and then ato ikinabuhi. Kana bang from everyday, from every sa imong kinabuhi, Lord, why not init mo sa katao nga, Lord, mas pila ko rin ba? Pila ko rin mo ilay sa akong classmate. Lord, mas pila ko rin, matrabaho ko rin, Lord, pila ko rin mo tagaan ng Islam, nga masangyawan akong katrabaho. Lord, kaya, you know what is so, if you ask God for that, I believe God will answer. Kaya mo man ayang heart. Mo man ang nasa kasi-kasi sa Ginoo. Kung imo lang buhaton, I believe that God will answer. Ito ba ganin niya imo ang gusto? Financial, provide niya. Maayo panglawas na provide niya. Kinabuhi mo, gihatag niya. Ang imong protection, gihatag niya. Kung saan ang kaya kung kalag, ang mga mo sa Diyos. Ihatag niya sa Ginoo na. Dili niya magduduwa ang Diyos na dili niya ihatag niya sa Diyos. I believe that. Kung imong pangayon, sa Biblia, you ask not, you have that because what? You ask not. You wonder why wala pa kay bunga. You wonder why wala pa kay na-influence. Why? Because wala pa kag-ampo. Wala man taga-pray. Pag-dinali para sa inyo, even me as a pastor, nag-pray ko, always, Lord, give me more souls. Tagaay ko kung kalag, Lord, na masangawan. Balag din mo simba, basta maluwas ka, Lord. Ang importante ang kaluwasan. What a blessed story, igsoon nga itong dinastorya every time nga na ay Christmas. And the last, let us love to tell the story.
Let us love. Kaya ba naatay concern ba? Naatay paghigugma ba ang kaninga nga istorya atong istorya sa ubang tao? Kani nga story atong i-tell sila, atong istorya sila ang morning pinakanindot nga story nga atong nadunggan sa diha makita ni himong Kristohanon, no? Nindot kayo igsoon at naatay tawag igsoon nga paghigugma sa pag-istorya sa kaninga nga story igsoon. The greatest story nga atong nadunggan igsoon is Jesus Christ born in this world. At tao ni kalibutan. No, learn to tell the story, live to tell the story, and love to tell the story. The greatest story I ever heard. A tell the story. No, igsoon, anong ingon sa greatest? Pastor, anong ingon ng panganindot kayo nga storya na? Ang kasi sa inyo, last Sunday, about sa hope of Christmas. Did you remember the message? I'm telling you, alam ko sa inyo nga ano nahimo sa greatest story because the story nga tao ang manluluwas. Ang istorya nga muhatag siya o kinabuhi walay katapusan sa inyo. Ang istorya nga nag-approve na naay tinuod na Diyos. The greatest story. Ang istorya ko sa diin pinaagi niya, siya ang dalan, siya ang kamatuoran, siya igsoon ang tawag ka kinabuhi. Ug walay laing dalan patulong sa lahat ng pinaagi rin ng Jesus Christ. Mao na ang pinakalang tawag sa greatest story I ever heard. Pinaka nindot na istorya. So wala siguro kung wala ka luwas, may mga istorya itong mga bagana, kataunan, mga tao ka, enjoy ka, pero di ang taman. Pero kanina istorya, hangtod sa kanturan eh. Maski pag unsa nag-abo sa mong kinabuhi igsoon, maski pag maabot ang kamatayon, the hope of this story igsoon, nindot kayo nga nakaangkot ang Christ, nga naman, mauna ang greatest story nga atong nadunggan gikan sa pulong sa Dios o pinaagi nga na igsoon karon nga gabi. We sure that if we die, kung maabot ang kamatayon sa kinabuhi, na atay kinabuhi walay katapusan. Mo na pinakanindot nga story. Siguro na yung mga istorya nga nakalagay tungod kay tagaan sa kwarta. May mga istorya na abot si mga ato ko kay hatay si Mayor o kwarta, di nakatawad ta oy. Ay say mali na siya. But the greatest story mo ni siya. That naghatag siya eternity. Naghatag siya assurance for eternal life. What a blessing is on. We attended for Christmas party sa SBN and even sa PNS and sa Western Seas. Always akong gina-emphasize sila, kayo mga butang ang nagawat pero dili ko siya importante. Ang pinaka-importante inyo dawat si Kristo. Ang istorya nga natawo si Kristo. Ang istorya nga nahimanduluwas nga nahimugso sa lugar ni David. Naay usa ka bata nga nahimugso o gitawag siya nga Emmanuel, it's very interpreted, God is with us. That is the hope of Christmas. No, ang regalo wala damatag gamay o dapaw na siya. Usahay kung dawat ang regalo. Kung gamay mas imong lantaw, magreklamo ta, mag-complain ta, ngano may complain ka, gamay mo dawat, una-una ka di man mapasalamaton. Ang Kristohanon gani complain, wala ka pasalamat. Pero ang tao gani nga kanang tawag nga thankfulness, kanang gitawag nga thankfulness ilang kinabuhi. Na maski pag gamay na, maski pag usa ka gamay na madawat sa Christmas, malipay na, ano naman, kabalo siya, nga kasi gamay na siya, gika na sa Ginoo. Amen. The hope of Christmas, what a blessing, naay Christmas, naay ina-celebrate the praise of Igsoon, and the greatest story that we have heard, number 2, the greatest position. Unsa na imong kahimtang karon, unsa na imong tawag Igsoon nga position karon? Mga Igsoon, you are the child of God. Anak na ka sa Diyos, tindot ka Igsoon, no? You receive Christ. After you receive Christ, nahimo na kang anak sa Diyos. And now, kung maabot ang kamatayan mo, kasi mong amahan, mao si Kristo, mao ang Ginoo. So that's why the greatest position that we have is what? We are saved. We are going to heaven. We are the child of God. Mga na kahimtang karon. After you heard the story, after you heard that Christ was died and born again, nabanag din sa mga patay, dinisali ka na na, and the Bible says you are saved, you're going to heaven today, and that is your position. Number 4, or number 3, naman ko because of time. The greatest tragedy. Kung saan ang word, kasi nga tragedy. Kaya bang bukat kayo nga pangitabo sa kinabuhi ba? For example, na disgrasya ng mga pamilya, namatay, tragedy na siya. For example, na bagyo, naagian mo bagyo, na something na hitabo sa inyong pamilya, tragedy po na siya.
That is the word tragedy igsoon, mga pangitabo nga say subo sa mga gitawag sa kinabuhi. Pero igsoon ang pinakasubo, pinaka-greatest na tragedy matabo sa mga kinabuhi igsoon, kanang mamatay ka dulo ka sa impyerno. Mao na pinaka-greatest tragedy. Pastor, di naman kumato ikado kay luwas naman ko pastor, pato naman ko gangit daw the second greatest tragedy ang imong pamilya kadulong sa impyerno. Ang imong classmate kadulong sa impyerno. Base nga pastor, karon ng Christmas, grabe ko ka dahil mga tragedy na ako sa akong kinabuhi pastor. Karon ng Christmas wala ko nadawatan nga wala ko nadawatan nga mga gift. Pastor karon ng Christmas wala ko na nadawatan nga mga butang gikan sa kalibutan. Wala ko nadawatan nga mga butang ani kalibutan. Pati so always remember, mas pag-ingon tayo sa wala nadawatan. Pero kung nakadawat ka kay Kristo, I believe that is the greatest gift ng nadawatan. Amen. Ayaw ko banata o wala ka nadawat karon nga bulan, karon nga Christmas pa. Ayaw ko banata nga wala kay partner karon nga Christmas. Ay sundog sa kalibutan. Sa ilaha gani kung wala uyab sa December, mura nahugnuan og kalibutan. Mura na ko kailang kung unsay Christmas. Pastor, lonely kaya akong Christmas karon kaya wala ko kay hindi na ko na Christmas. O balo. Pastor, lonely kaya akong Christmas karon kaya heartbroken ko pastor. Dili na igsoon mo ang tragedy. Ang tragedy, ang imong katapal, ang imong siningan, pagulong sa impyerno, mao na tragedy nga tamo someday. Later ang life. Mao na kung mawala ka sa focus sa kalag, ang mahitabo, ang imong focus ka sa material. Kung mawala imong focus sa kalag, ang mahitabo igsoon, ang imong nakaugalingon, ang imong ginawna. Kung unsay para nimo, unsay imong malawatan, unsay imong plano, unsay imong gusto mahitabo. Kung mawala ang desire, ang burden sa usa ka tao, sa usa ka luwas na tao, kung mawala ang burden sa kalag, ang inaw igsoon, musunod na atong gitawag ng mga gusto. Usa na mo ginakakip ato ang mga nasa sa ministry. Even me. Usa na ginakakip sa kung ano nagapadayon ko. Unsa man? Mga kalag. Mga kalag. Kung surrender ko, kung surrender ka ba? Kung surrender ka, luoy ka mga tao sa marapatan. Kung unang nagsulwi ni, kung unang nag-istorya about sa story ni Christ, kung saan na lang yung mga lugar sa marapatan, I believe this. Dili ko man siguro pero I believe magpadayon ng yuta, dili ka mungundang. Later, I believe in the future, daghan pang tao ko ng marapatan ng angkol sa kaluwasan. Kung di lang ito mo surrender. Di na tugtan nga may tabo ang marapatan nga tungluhon sa Diyos. Tungod kay wala na yung mga Kristohanon nga nagbarog sa kamaturan. Di na gusto ang mga tungluhon sa Ginoo tungod kay ang mga tao nga luwas, wala na nangalagad sa Ginoo, wala na desire sa kalag. Always remember yung son, the desire of this church, wala lain kundi ang kalag sa tao. Mo ang purpose sa Coastline Baptist Church, why we are here, why we learn about the story, because of the souls that going to hell. Kay kabota mo ang pinaka-greatest tragedy, pinaka-lisod kayo tabo sa itong itawag kinabuhi. Kaya may tao nga padulong sa impyerno. May tao nga malaglag padulong sa linaw ng karayo. And you know what? May tabo na yan. In the book of Luke chapter 16, remember the story of the rich man Lazarus? Kung ang pagkadato igsoon, ang pagka-rich mo igsoon, maumanay, gitawag igsoon ang kapultil sa imong life or makahatag o ganang gitawag na kaluwas sa kinabuhi na ulitin lang tao. Kaya naman, ang dato, ganun, namatay, dato na kayo siya. Namatay, ang sa Biblia, ang bukas siya pala, nasa impyerno. Sa ato pala, ang impyerno, tinawag na lugar. Nga dili nagamatter ang kabtangan ani kalibutana, wala gamatter pinakalagat mo kwarta ani kalibutana, wala gamatter dato ba tao pobre kay igsoon, nagamatter na kung ikaw naa na kay Kristo sa tawag kinabuhi. Always remember, if we are saved, kung luwas ka karon igsoon, karon magabi kung nakaangko na ka sa kaluwasan, mao ang pinaka-blessing na ato madawran gikan sa Dios. Number one, the greatest story that I ever heard is Jesus Christ, at ako sa kalibutan. Because He is the Savior, siya ang Diyos, and also siya ang itawag igsoon nga naghahatag of eternal life and the greatest position. You are a child of God. You are part of the family of God. And number 3, the greatest tragedy. The greatest tragedy. Igsoon tonight, hope nakatuon ka sa pulong sa Ginoo.
The story that Christ was born in this earth. The story nga ang manduduwas at tao ang kalibutan. And in fact, kung imo lang yung masabtan igsoon doon sa kaimportante ng istoryahan, na wala na siguro panahon sa mga kinabuhi, ito yung istorya. No, you are excited to tell about the story. Sa diya ka nalawas, ang bakot ka nalawas, grabe naman ka empire. Grabe naman ka desidido nga matugaan mo sa kalawasan. Musulti about kang Christ. For later, hinahinay. Nagalayo. Why? Because of the things of this world. Kung saan mo sa kanta ganina, God is still the same. God never changes. Ang Ginoo nga naghatag og joy sa imo katong day nga luwas ka is the same God nga maghatag og joy sa imo kung magpadayon na ka sa Diyos. You remember the day that you guys say? Katong kainit ba nga pagkaluwas, hindi mo grabe ang hindi mo ma-explain how God worked in your heart. How God worked in your life. How God nga kanang hindi mo ma-explain ba nga gusto ka mo sangyaw nga mas di ka kabalo pero grabe ang desire ba? Yun so always remember wala gabato ang Diyos. Kita gabato. Nawala ang joy. I don't know. Just question your life today. Question your heart. Lord, nawala ang joy. Ano sa may problema ni Lord? Kung sa Bible, Lord, try me and know my thoughts. Search me and know my thoughts. Try me and know my hearts. What something hindered you? Nga mawala man ang atong gitawag na burden sa kalan. Kung sa may rason. Tungod ba kay nagadugay ka, murag nagabungo sa mga pulong sa Dios. Kahit soon, wala pa ta katunga sa pagtuko sa pulong sa Ginoo, tinuod na. Ako pastor ako, por pila kayo sa basa ani, pero I want more learning sa kanila Biblia. Daghan pa ko panibalaan ri. O nga ang panibalaan ko nakalimot po ko. Unsa to? Dili alam nimo na taton-an igsoon marimahin ka. Dili alam nimo na taton-an ma-recall ka. So that's why every time na nakasimbahan, ginaparimahin sa Ginoo, gitagaan na niya, what's wrong of us tonight? Kung sa may nakababa, kung sa may nabutang sa kasing-kasing, lalong nawala man tong joy, lalong nawala man tong tinawag na desire for souls. Wala, dili na ko na makita addiction. I cannot say kung sa imong kahintang tonight. But I believe this God sees everything. Ang Ginoo kabalo kung si problema nimo tonight. Ang Ginoo kabalo sa kung problema mo kasing-kasing, problema mo pagkakaswalong, God knows everything. But always remember, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. He never changes. Ako, balatay, I am God, I'm changes not. Wala ka change ang Ginoo. But kita igsoon every minute, every second, every hour. We can change our mind, we can change our thoughts, we can change everything. Kung gusto na ito magbago. Pero ang Diyos wala din gabago. So that's why every time na nakakasimbahan, just apply kung sa madunggan. The story to tell, a story to tell igsoon, one greatest story na ato nasabtan igsoon karon gabi. And hope tonight, no, pagkaroon tag Bisaya ni for 3 years. Nahimok ng Kriswanon for 3 years. Base sa tuig. Mao na ang panalangin sa Dios. For 3 years ang tungtuon sa Biblia base abot sa 2025. Mao na ni ang plano sa Ginoo nga mamunga na kita. Magkaroon ng fruits, magkaroon na og productions ng tawag Kriswanon kinabuhi. But di mo na mahimo kung dili ka maampo sa Ginoo. Ganong luya ka makabot ka luya ka sa pagampo. Kung sa ingon sa atong gitawag nga statement, more prayer, more power. Less prayer, less power. If you want more power, nga magdaog ka lang this coming 2025 soon, walay laing ki ang Diyos. Balik sa basic. Wala na laing mensahe ang natulungan. Wala na kay dapat buhato sa mga gitawag na kinabuhi. Back to basic. Unsa man pa sa basic? Back to basic. Back to your Bible reading. Back to your what? Prayer life. Anong kasaragan sa mong Christian life? O kumusta yung Bible reading? Kumusta yung imong tawag na prayer life? Kumusta na? Unsa na yung tabo diha?
Or maybe kabasa ka sa Bible pero pasiog, basa-basa lang po ka, ikaw lang ka, ano basa din ko kayo, mo yung pastor, di ko pwede mo basa din. Kung sa imo to na aniya, mabasa mo. Kung sa imo na-learn, kung sa naka-catch up na verse. Pastor, busy ko. No, kung naamay pinaka-busy nga tao ay suon, ang tag-iya sa kaning among ilabag sa rihan, SBM. Si SBM, kung imong kaaw, kaya po yung busy nyo ganyan siya, night time, sa di makatulog, siguro nahuna sa negosyo. Pero kung makakaw sa yung testimony, itong tayo na nag-share sa po sa Ginoo, that everyday, dili niya ma-miss ang pagbasa sa Biblia. Amen. Ang nakanindot lang, kaya kung naa siya matunan na usa ka verse dra, usa ka praise dra, ginashare niya. Katong time, na one time, nag-press party dito sa may Glen. Gisir niya ang tos, nga katong gibasa niya, Proverbs chapter 13. Kaya naman to, ang Proverbs ng God, na 31 chapter. Kung imo na sa subayon sa kabulan, mabasa mo, usa ko, January 1, o chapter 1 ka. January 2, chapter 2 ka. Throughout the month, mahuman mo ang whole book sa Proverbs. O ang Proverbs kay book of wisdom na. So grabe ang pagtuon ni SBM dra. Mo na iyang gina-focus every day. Ang iyang devotion, Proverbs. And you know what? Ano ba kung sa mga life verse niya? Nasa Proverbs. Proverbs 28:20, a faithful man shall abound in blessing. Hindi talaga ang iyang ginabuhi ba? Since murag ako giwalihan ko tayo ba? Ako man nagwali ato pero siya, ikaw naman siya naghatag ka pero na-bless sa iyang ginabuhi kaya naman wala din at araw ang iyang Bible reading kasi usa ka busy ang iyang ginabuhi sa negosyo o sa unahan lang niya pero ang Bible, we never neglect the Bible one time a day. So, kung sa'yo mo karon, kung sa'yo kabisihan mo, cellphone, Facebook, YouTube, mga kabisihan niyo, mga tulog kung saan ang orasa. Yan lang ka ba sa Bible? Ay, so, di na mo. Mao na nga, dili, liko na ito para pisuhanon tungod kay mali ang ito priority. Kaya kung sakto na kung imong priority, iksod, liko ka pisuhanon. Nilita juga apel yung party sa SBN, pero wala pero bago ang mensahe ng SBN ba? Wala ko sila ang desire sa iyang company. Matabangan ang trabahante, physical, financial, ang pinaka-importante spiritual. Mga gawander kung anong gibless siya. Gawander kung anong sikat siya. Gawander kung anong kilado siya. Kaya tungod, binaunan niya ang Diyos. Sa iyo mo gusto ba ka may mailhanta? Wala, magaling mo mga mailhanta. Pero kung God willing, anong gili ko? Basta unahan ang karunay ang Diyos. What a blessing is on to see those people serving the Lord. To see these people na faithful tayo, church. Kaya naman, faithful na sa Bible reading. Faithful sila ang tawag na prayer life. Now, mag-renew na po ta. January naman po. Tagal ako mag-Bible reading na po schedule na po. Advance ako na Bible reading schedule. Kaya na nawala. Siguro wala na yun ano. Wala na. May pa sa January, okay pa. February, okay. March, okay also. Pagka May, June, wala. Easy, no? Tanda. Kung wala nyo basa-basa, wala nawala. Now, don't neglect those basic things. More na basic igso sa kasuano kinabuhi, ang Bible reading and prayer. If you do that, and you can have a strong Christian life. Matubang mo na. And God will bless your life. God will give you whatever desires in your heart. If you follow the God sa mga tawag na kinabuhi. A story to tell. Karoon nga tayo son, let's tell about Christ. Let's talk about Jesus. Let's talk about the things na atong naangkon ba? Blessing, di ka sa Ginoo. Dili magkongwarta nga blessing dito sa Kenan, dito balay, but the blessing, ang kalipay na atay Diyos mo kinabuhi. Mauna atong istorya sa uban na tao. Amen? Mag-pray tayo, let's pray. We head off. Every eye closed. Let us pray. Father, Lord, salamat sa mensahe na among malunggan, Lord God, about sa storya na si Kristo na tao sa kalibutan.
After he born na tao ni Lord God, namatay siya. Gilubong pagkatulog ka adlaw na banhaw para mabayaran ang among mga sala. Lord, salamat kay sa kaluwasan. Salamat Lord sa istorya nga among natun-an, among nasabtan na ang among manluluwas maoy na tao aning kalibutan para lagi Lord God sa among gitawag ng mga kalag. Lord, tonight, whatever we'll learn about the story, help us to share to others. Give us burden, Lord. Give us wisdom. Give us more understanding, O God, sa mga butang na dapat ang mga himuon regarding sa among kinabuhi. Lord, a lot of things, basic ayon ni Lord. But nalimta na ginamo ang mga basic things among kinabuhi, Lord God. Lord, help us to go back in our Bible reading. Help us to go back in our prayer life. Lord, sa upcoming ng katuig, Lord, unta mauni ang imong ipahimo namo, Lord. To be strong, to be fruitful, Lord. Usa ra gyud dapat among buhaton is to go back to basic. The basic is our devotional. Kay kabalo mi Lord God, if we are strong in our among gitawag nga devotional every day, we are strong as a Christian. But Lord, naa man may kaaway. Ang among kaaway, Lord, is very, very wise. He try to distract us. He try to destroy our life. Lord God, Lord, I pray, whatever words na nasabtan sa imong mga katawhan tonight, whatever kung unsa man ang pag-istorya sa ilang, that is between you and the Lord, O God. Salamat kay Lord God, kay naa ka kanunay. Nakita nimo kinahanglan, nakita nimo Lord God ang mga needs spiritually, Lord God. And that's why, Lord God, help us to pray for more souls sa kanilang lugar sa Malapatan. Lord, once again, ang magbinabalit ng Himaya sa imong ngalan, we love you, Lord, in Christ's name. Kaya mo sa ulo, igsoon, piyo sa